Alam niyo ba kung ano ang pinagmulan ng World War I at World War II? Narito ang kwento. Noong 1914 hanggang 1918, ang Germany ang itinuring na pinakamalakas na puwersa sa panig ng Central Powers. Sila ang naging agresor o ang bansang pinakaaktibo sa paglusob dahil sa kanilang ambisyon na maging pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Ang target ng Germany ay ang Russia sa silangan at France sa kanluran. Ang plano nila, lusubin ng mabilis ang France sa loob lang ng 6 na linggo. Para magawa ito, dumaan sila sa Belgium, isang neutral na bansa na walang kinalaman sa gulo. Dahil sa paglusob na ito sa isang inosenteng bansa, napilitang pumasok ang Great Britain sa giyera para protektahan ang Belgium. Dahil hindi naging mabilis ang pagkapanalo, ang mga sundalong German at Allied ay naghukay ng libu-libong milya ng mga kanal o trenches. Dito sila nanirahan at nakipaglaban sa loob ng 4 na taon sa gitna ng putik, daga at mga sakit. Ito ang naging simbolo ng World War I, isang giyera na halos hindi gumagalaw ang pwesto pero milyon-milyon ang namamatay. Sa tulong ng United States, natalo ang Germany. Ang kanilang pagkatalo at ang mga sumunod na pangyayari ang naglugmok sa kanila sa matinding kahirapan. Pinilit ang Germany na pirmahan ang kasunduang naging pangunahing mitsa ng kanilang paghihirap. Pinagbayad sila ng napakalaking halaga $33 billion nung panahong iyon bilang bayad pinsala sa mga bansang nanalo. Ngunit wala silang pambayad dahil wasak din ang sarili nilang ekonomiya. Ang Germany ay iniwanang lugmok, gutom at puno ng kahihiyan. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang mahusay na orador na si Adolf Hitler. Gamit ang matatamis na pangako at pagpukaw sa galit ng mga tao at itinayo niya ang Nazi Germany. Ito ang rehimen na nagpabago sa takbo ng mundo at naging sanhi ng World War II, September 1, 1939. Sa isang madaling araw, niyanig ng mga tangke at eroplano ng Germany ang Poland. Ito ang tinatawag na Blitzkrieg o Lightning War. Sa loob ng ilang araw, ang Britain at France ay nagdeklara ng giyera. Habang mainit ang labanan, ang Japan naman ay nagsimulang manakop sa kalapit bansa sa Asia dahil sa uhaw sa kapangyarihan at likas na yaman. Dahil dito, ang mundo ay nahati sa dalawa. Ang Axis powers, Germany, Italy at Japan. Ang Allied powers, Britain, France, Soviet Union at kalaunan ang USA. Habang ang Europe ay nasasakop na ni Hitler, ang mata ng Japan ay nakatitig sa Pacific. December 7, 1941, binigla ng Japan ang base ng Amerika sa Pearl Harbor. Ilang oras lang ang lumipas, ang Pilipinas naman ang nakaranas ng ulan ng bomba. Dito nagsimula ang madilim na panahon ng pananakop sa ating bansa, ang martsa ng kamatayan sa Bataan at ang matapang na paglaban ng mga gerilya sa mga bundok. Noong 1942 hanggang 1944, akala ng Axis powers ay magtatagumpay sila, ngunit nagkamali sila sa pag-atake sa dalawang higante. Nilusob ng Germany ang Russia, ngunit hindi nila kinaya ang lamig sa Russia at marami ang namatay. Samantala ang Japan ay inatake ang Amerika, inakala ng Japan na matapos nilang bombahin ng Pearl Harbor, susuko na ang Amerika. Sa halip, ginising nila ang isang natutulog na higante na may pinakamalaking industriya sa mundo. Sa Europe naman, naganap ang D-Day, ang pinakamalaking paglusob mula sa dagat sa kasaysayan. Sa Pacific, ang puwersang Allied Forces na pinamunuan ng Estados Unidos at sa tulong ng Australia at Pilipinas at iba pang mga bansa sa Commonwealth, naitulak pabalik ang mga Hapon. Noong 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Leyte at tinupad ang pangakong "I shall return." May 1945, nakubkob ng mga Ruso ang Berlin sa loob ng kanyang bunker. Tinapos ni Hitler ang sarili niyang buhay at sumuko ang Germany, ngunit ayaw pang sumuko ng Japan. Para tuluyang tapusin ang giyera at iwasan ng mas marami pang mamamatay na sundalo, nagpasya ang Amerika na gamitin ng kanilang pinakalihim na armas, ang atomic bomb. Ginawa ito noong August 6 sa Hiroshima at August 9 sa Nagasaki. Sa isang iglap, 2 lungsod ang naging abo. At noong September 2, 1945, lumagda ang Japan sa formal na pagsuko.
Ang pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng tao ay natapos na. Ito ang kwento ng kasaysayan na nag-iwan ng kaba at takot na ito ay maulit muli. Dahil sa kaganapan ng giyera sa Middle East. Marami ang nagtatanong, ito ba ang World War III? Huwag naman sana.